We're not stepping out. Well, I know, sir, this are your teams that make up this style. Hindi na nga lang daw sa West Philippine Sea gustong pumasok ng China. Nitong nakaraang linggo, pati raw websites ng gobyerno sinusubukang pasukin. Sa ulat ng Department of Information and Communications Technology, may mga sumubok daw na mag-hack sa websites ng Philippine Coast Guard, Overseas Workers Welfare Administration, at maging personal website ni President Marcos Jr. Nang i-trace daw ang IP address ng attackers, well, sa China daw ang location. From maritime to cyberspace, pinararamdam talaga ang presence, ha? Todo deny ang China sa findings na ito ng DICT. Pero guess what? Hindi ito ang first time na naulat na may insidente ng hacking na involved ang China. Sa nagdaang taon lang, naiulat din ang cyber attacks ng China sa Taiwan. At kahit sa US, kahit dinenay ng China ang hacking, pinaiimbestigahan pa rin ito ng Senado. Ayon kasi sa isang cybersecurity group, posibleng long-term na strategy daw ang hacking para sa surveillance ng China sa Southeast Asian governments. At noong nakaraang taon pa raw ito sinimulan. Posible raw na na-compromise ng hacking ang assets at missions ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero, parang kulang ang galit ng gobyerno. Umapela pa na tulungan daw tayo ng Chinese government para labanan ng hacking? Nye. Ongoing pa raw ang investigation tungkol sa insidente, pero remind lang namin ha, hindi ito ang unang beses na naulat ang hacking ng government websites. Remember PhilHealth data breach last year? Sa kapati Senado at Kongreso, di ba? Na cyber attack na rin. Anyari na sa mga yon? Ang malaking tanong tuloy, safe pa ba ang datos ng taong bayan na hawak ng ating gobyerno kung lagi na lang may ganitong reports? Pananagutan not found? Ang masasabi ko lang, kilos-kilos naman guys. Hay, dito na lang muna. Keep safe sa cyber world mga moms at hanggang sa susunod na balita with feelings.